Julie, may paliwanag ba si NBI Director Matibag kung bakit hindi pinasabihan yung Senado na meron silang gagawing pagdidrill dun sa side naman ng GSIS gayong mataas ang tensyon at baka nga magulat, no? Gaya nung nangyari, talagang mataas ang tensyon. Wala bang paliwanag si NBI Director Matibag? Pops J, kasi yung GSIS side, GSIS premises, yung sinisecure ng National Bureau of Investigation. Yan nga yung dahilan kung bakit sila nandoon sa lugar dahil humiling or nag-request si GM Wick Veloso ng additional security for peace and order, to maintain the peace and order doon sa kanilang side, sa GSIS area. So, yun yung sinabi na paliwanag ng NBI ni Director Melvin Matibag dito. Okay, Julie, may posibilidad daw ba na makuha ng pamahalaan o ng mga otoridad ang CCTV footage para sa investigasyon? Sabi nga kanina ng PNP, mahalaga na makita nga or makalap yung mga physical evidence gaya nga nung CCTV footages. Ang wala pang binanggit yung NBI or yung PNP kung hawak na nila yung CCTV. Pero ngayong hapon ang Senado, si Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi niya na nag-comply siya doon sa mga hiling ng DILG na mga i-secure na mga bagay, kabilang daw yung CCTV footages. So titingnan natin, Pops J, kung kasama ba yung PNP and NBI doon sa nabigyan ng kopya niyan or kung nahawak na rin ba ng DILG yung kopya. Julie, tinuturo ngayon si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na unang nagpaputok ng baril sa Senado. May pananagutan daw ba siya kung sakali? Pops, yan nga yung sinabi kanina ni Yusek Claire, unang nagpaputok, unang nagbigay ng warning shot ang OSAA at si retired General Mau Aplasca. Ang tinanong na nga rin kanina kung kasama ba siya sa iniimbestigahan ngayon kasi sinabi nga ng PNP na around 20 na yung nakausap nila. Hindi na sila nagbigay ng additional information kasi hawak na nga rin daw ng Pasay City Police at ng CIDG yung investigasyon. So, intayin natin kung sino-sino yung mga pangalan na lalabas sa nakabilang sa iniimbestigahan, pero definitely ang mga kasama sa kakausapin is or titingnan sa investigasyon ng PNP, sino-sino ba yung mga nakapwesto or on duty doon sa area, hindi lang sa GSIS area kundi doon sa Senado at ano yung mga armas, sino yung mga may armas nung nangyari yung shooting incident. Julie, yung inarestong personalidad may kaugnayan nga ba sa NBI tulad ng sinasabi ni Senadora Amy Marcos? Anong plano nila ngayon? Pops, ang sabi ni Director Matibag kanina, base sa kanilang record, wala siya or hindi siya empleyado ng National Bureau of Investigation. Pero personally, nagsagawa daw siya ng sariling investigasyon or pagsisiyasat. Napag-alaman na volunteer driver itong si Oragon. And Pops J, nandoon nga siya as a volunteer kasi for context, kinakailangan daw ng mga volunteer na ganito kapag kulang sa tao as force multiplier ng National Bureau of Investigation kapag meron silang operasyon. Na ang nililinaw nga ulit niya hindi para arestuhin si Senator Bato de la Rosa kundi para i-secure yung GSIS premises. So nandoon siya as a volunteer driver, and Pops J, wala din daw siyang access sa armas or anything na armas ng NBI. Julie, iimbestigahan din daw ba ang mga senador na tumulong na makaalis si Senator Bato? Itanong na nga rin yun kanina dahil legal na daw yung usapin, mabuting ang Department of Justice na yung sumagot tungkol dyan sa usapin na yan at labas na rin naman daw yan sa National Bureau of Investigation. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.